po na free agency signing, kabola. And of course, ito pong naganap po, kabola. Naman kasi naganap na to at the posting of this video na PBA All-Star. So hindi pa subscribe, pakipindot naman po yung subscription button. So first things first, of course, masaya po malamang ang management po ng PBA. Kasi talaga namang dinumog, kabola, ano po, dinagsa. Hindi pong PBA All-Star, kabola. Kitang-kita naman sa mga pictures po ng Spin.ph, may pabanat mga sila eh. Wala nang maman sa PBA, kabola, sabi niyan. Pero ito man, hindi ito shocking eh, di ba? Of course, PBA is still a popular sports league, kabola, and maybe still the most popular league in the country, di ba? PBA pa rin yan. Ginebra is still Ginebra, San Miguel still San Miguel, kabola, and of course, they have a lot of popular players. And especially na dito po sila dumayo sa Visayas, kabola, and of course, hirap po yung mga taga Visayas na manood po ng live sa PBA kasi nga sa Luzon po ito nagaganap. So, hindi po ito nakakagulat, kabola. Diba? Now, ang dapat lang sanang ma-realize dito ng PBA is that talagang they should really find a way to conduct more games, kabola, dito nga po sa mga probinsya, kabola, para po talaga mailapit po yung liga dito po sa mga fans po dito nga sa Visayas, Mindanao, and even nasa Luzon, kabola. Now, what is surprising is that the reality po that Kit Saldivar ended up with the most votes for the Rookie Sophomore Juniors game po, kabola. Kit Saldivar, kabola, alam nyo ba kung saan siya naglalaro na team? Sige nga, he is playing of course for Converge, kabola. And pati siya, hindi niya alam eh. Nagulat ako, sabi niya, hindi niya alam, hindi siya sure kung ano po yung rason kung bakit po siya yung top vote getter, kabola. And for me, ito mga halimbawa na naman po, kabola, kung bakit na yung current system, kabola, talaga is not the right system. Talaga ito pong PBA should really think about the next system that they will use in determining sino po makasali po dito po sa PBA All-Star. Kasi itong current system nila, hindi po ito tama, kabola. Now, some comments from the fans. Sabi po ni Teddy Gabriel, I tried si Ray Parks or si Mike Williams, ibigay na yan. Sabi po nila, kabola, Kenji Medanilla, SB Love. Sabi niya po dito, kabola. Then SM sila makikinabang kay Stephen Holt, malabong ipamigay yan. Sabi naman po, yung sinuhan ng sulit, di mo lang sure, di ba? Magkaibigan na po yung MVP group. At sa SMC, di ba? Malay mo lang, mas magandang offer ng TNT kaysa dito po sa SMC group, di ba? Now, ito na po yung mga naging signings. Ito pong si Ken Salado will now play po for Phoenix, kabola. And he was actually surprised, no? After po siya ma-let go ng NLEX, di ba? And again, that is another evidence, kabola, kung ano talaga nangyari ulit dun sa Brandon Rozier deal, di ba? So, kinuha-kuha pa ng NLEX sa Salado, eh, papakawalan din naman pala, di ba? Hindi na sana kumuha ng second round pick, di ba? At least, may value po yun for a few months or a few years, di ba? Kaysa naman ito, pinakawalan din. Kaya na, kinuha na po siya ng Phoenix, kabola, di ba? So, now, is this a good signing? For me, this is a fine signing, di ba? Kasi Ken Salado has a good level of potential. Pero mapapatanong ka na kasi mas need po talaga ng Phoenix, kabola, ang big man, di ba? And we have a lot of promising young big man, kabola, in the free agency market, pero hindi po nila pinapansin. And speaking of big man, Reno Shine also signed Papot Paredes, kabola. So si Papot Paredes, medyo matagal-tagal na rin po ito, kabola, na wala po, hindi na po naglalaro sa liga, 2019 pa. Nung last po siya na naglaro, 2014 po ito drafted, kabola. So, he's not young, he's already a veteran, kabola. So, nakakagulat, di ba, na bibigyan po siya ng pagkakataon ni Coach Yeng Yao. Again, especially with the availability of young big man, kabola. And actually, more polished po na veteran big man like Caperal, di ba? Dahil sa Paredes po yung bibigyan ng opportunity. Pero alam naman natin, Coach Yeng Yao yan, mahirap yan kontrahin, di ba? Alam niya kung paano pwede develop ang players. So, let us see kung gagawa po ulit niya yan kay Papot Paredes. Kung makabalo sa palagay mo, magiging isa na naman po kayang star player ito si Papot Paredes under Coach Yeng. Comment na po sa baba.